Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay maging mayaman na mayaman. Maging mayaman na mayaman. Maraming mga tao po ngayon para sa akin na maaring ang number 1, nilang problema ay kakulangan sa pera o kawalan ng pera. Walang pambayad sa mga bills at maaari dahil dito, wala silang pera, sila baon pa sa utang. Kinapakahirap to o yan. No? Ano kaya kung manalangin tayo sa Diyos na sana'y meron tayong napakaraming pera, sobrang pera, at maging mayaman na mayaman tayo. Ngayon, parang okay lang po ito, ngunit may babala ang Diyos ukol dito na ibinigay niya sa Israel sa Deuteronomy chapter 8, 12-14 at 17. Na kung sila ay namumuhay na ng sagana, may magandang bahay, maraming alagang hayop, at naipong pinakaginto, na huwag silang magmalaki. Huwag nilang kailimutan ang Diyos na nagpalaya sa kanila sa pag-alipin sa Ehipto. Huwag nilang iisipin ng kayamanan nila ay bunga ng kanilang sariling lakas at kakayahan. Kaya po dalawang mahalagang panganib at babala ang binigay ng Diyos sa Israel. At pa din sa atin kung sakaling tayo po ay sumagana at yumaman. Una, na tayo po ay maaari makalimot sa Diyos. Dahil sa ating pagkahumaling, sa kasiyahan at sa ginawaan, na dulot ng pera at yaman, maaari pong pera at yaman na lamang ating laging hanapin at mamahalin. Hindi na ang Diyos na nagbigay sa atin ng mga ito. Ikalawa po, tayo po ay maaari maging mayabang. Tayo malin lang at isipin na kaya tayo yumaman ay dahil lamang sa ating sarili. Samantalang sa katotohanan, ang lahat naman sa atin ay galing lamang sa Diyos. Kaya sabi nga po sa Kawikaan 38 and 9, sinabi ng sumulat na siya ay huwag payamanin ng Diyos. At sapat lamang na pagkain ibigay sa Kanya. Dahil kung siya ay managana, ay masabi niya na hindi na niya kailangan ng Diyos. Siya magmalaki at maging mayabang. Kaya tayo huwag makitiyak mga minamahal na kaya nating daigin ang tukso ng labis na pera at yaman. Ang mga tiyak ay kayabangan. Maraming salamat.